Just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir, and Sumisigaw habang inaaresto. Umiiyak sa kamara. Nagde-delete ng sariling channel. Isang tanong, mga matanong. Bakit sunod-sunod na bumabagsak ang mga vlogger ng Pilipinas? May naniningil na at sa sobrang init pati isang kongresista ay napamura mismo na kinailangang burahin sa official record. Abangan nyo yun. Oy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark at may bago na naman tayong tanong ngayon na ayaw sagutin ng iba. Ngayong araw, may blogger na napaluha sa kamara. May lisensyang binawi dahil sa isang paa. May 20 Facebook pages na tinanggal at may private plane na nagpa-delete ng buong channel. Pero bago tayo tumuloy, mag-subscribe ka na, mga matanong. Libre lang yan, hindi tulad ng flood control. Tara na, mga matanong. Walang paligoy-ligoy. Simula na to! Unang kwento, March 2025. Ipinatawag ng kamara ang mga pinakasikat na political blogger ng bansa. Ang paksa, fake news. Ang hindi nila inaasahan, singilan ng harapan. On December 28, 2024, Ms. Quezette, yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not... No, sir, I mean, I do not know what situation. Yan ang post. Ngayon, harap-harapan na ang paniningil. At ito ang sagot ng kongresista. Mr. Chair, Ms. Quezette, ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, hindi mo matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. Ang depensa niya, galit lang daw siya noong araw na yon. Pero hindi pa tapos ang kongresista. Binamigay natin yung pera sa Therefore, APCA. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. At yung isa pang blogger, mas mabigat ang pinost. Ang mga EJK daw sa drug war ay hoax. Malaking hoax. And you are accountable to us in the Quadcom. Pinasinungalingan mo kami. Pinasinungalingan mo ang mga victims. Now look, if you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir, and okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay niyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Sapagkat meron kaming documents to show Ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero Mr. Chairman. Mr. Chairman. Representative Ponduano. Mr. Chairman, just a matter of protocol. May I move to strike out the statement of the Chairman Abante Second. addressed to MJ. Second, Miss Mr. MJ. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Any objection? There being none, the uttered words is stricken off. Pero hindi natapos sa mga apology. Pumasok na ang NBI, 20 na vlogger ang winomonitor, at nagsimula na ang mga aresto. Yes, tulad ng ipinangako ko sa inyo, we will take serious steps na dito sa mga vloggers na ito, mga nag-i-spread ng fake news. At yun ngang isang na-post ng TV5 ay isa pa rin na ginawa ng kalokohan
at inalter nga at binago yung mga salita ni Pangulong BBM. Further coordination with Facebook, nakita pa rin na ang isa pang gumawa ay si Wendelin Abduhan Magalso. So, immediately gumawa ng aksyon ng aking regional office sa Cebu at nag-conduct sila ng operation at naaresto nga nila. May inaresto ring nag-post ng larawan ng Pangulo na may nakasulat na headshot. At may isa pa na yung 2026. Iniharap na sa media ang vlogger na si Norman Mangusino, mas kilala bilang Francis Leo Marcos, matapos maaresto dahil sa multiple counts of unjust vexation. Balita mula sa Quezon City at ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly. So, iniharap sa media si Norman Mangusino alias Francis Leo Marcos matapos maaresto kanina sa hotel sa Parañaque sa kasong 12 counts. Unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako national TV ng ganito. Kamara, NBI, Kapwa Creator. Tuloy-tuloy ang singilan mga matanong. Dahil dyan, lumipat tayo sa kalsada. Isa na namang vlogger ang napatrobol matapos mag-video habang nagmamaneho ng nakataas ang paa. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Ang isang paa habang nagmamaneho ang social media personality na si Cherry White. Chill na chill at pasayaw-sayaw pa. Pero ang ganda-ganda ang atake ng vlogger na yan, hindi umubra sa Land Transportation Office. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho. Baka raw akalain ng followers niya na okay lang gayahin ito. Inisyuhan na si Cherry White ng show cause order para magpaliwanag sa LTO. Sinuspinde rin ang kanyang lisensya. Pero ang vlogger, nag-post pa online. Nagsorry siya at bumanat pa ng bastos na joke. Inimbitahan siyang humarap sa central office ng ahensya sa Quezon City. 90 days na suspension. Pero hindi lang siya ang nahagip ng LTO, pati ang King Chips King mismo. Kamakailan lang, sinita rin ng LTO ang pagbivideo habang nagdadrive ng sports car sa EDSA ng content creator ding si Josh Mojica. Kahapon, humarap sa LTO si Mojica. Umamin at nagsorry ang Kangkong Chips King. Naharap siya sa reklamong reckless driving at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. At paano nagtapos ang kay Cherry White? Ganito. Isinauli ng social media personality na si Cherry White ang kanyang driver's license sa Land Transportation Office ngayong Biyernes, kasunod ng pagdinig sa reklamong reckless driving laban sa kanya. Nag-viral ang video ni Cherry White habang na nagmamaneho sa may kahabaan ng Cainta Rizal na nakataas ang isang paa at sumasayaw pa. Sinabi ni Cherry White na 3 buwan na ang nakalipas ng i-post niya ang video. Humingi na rin siya ng paumanin sa LTO at nangako sa LTO na magpo-post ng kanyang accounts na huwag gagayahin ang kanyang naging kilos. Tinanggap naman ng LTO ang paumanin ng influencer, ngunit binigyan pa rin siya ng hanggang Lunes para sumiti ang mga dokumento ng kotseng kanyang ginamit sa video. A vlogger parent filmed his minor son operating a Suzuki wagon on a busy national highway. The LTO Intelligence Division flagged the video for child endangerment and allowing an unlicensed person to drive. Because the video showed the father's face and the road clearly, a show cause order was issued within days. The parent was cited as an improper person to operate. At ngayong 2026, hindi na lang suspensyon. 7 na vlogger ang permanenteng binawian ng lisensya. Ang aral, ang content sa kalsada, may kapalit na lisensya. Pangatlong kwento, ang paglilinis mismo sa loob ng Facebook. Sa iba pa nating balita, tinanggal na ng Meta ang Facebook page ng ilang mga high-profile social media personality na nag-endorso ng online gambling. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert! Only 4 sa 20 social media pages na mga sikat na personalidad na may milyong-milyong followers na nag-endorso ng illegal online gambling ang natanggal na ng kumpanyang Meta, ang may hawak sa social media platform na Facebook.
Ayon sa grupong Digital Pinoys, ang 20 Facebook pages na natukoy na nag-endorso ng illegal na sugal ay dumaan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC bago ipinasa sa Meta para sa pagsusuri at verification kung ang mga ito ay nakitaan ng paglabag sa community guidelines ng Meta. Dagdag pa ng grupo, hindi sapat na matanggal ang mga nasabing Facebook pages, kundi dapat ay mapanagot din sa batas sa mga social media personality. 20 pages ang natukoy. Milyon-milyon ang followers. At ayon sa mga grupo, hindi sapat ang tanggalan. Dapat managot sa batas. May susunod pa raw na lista, mga matanong. At ang panghuling kwento, walang kaso, walang hearing. Pero isa sa pinakamabilis na kanselasyon na nasaksihan ng internet. Today, we're diving into a controversy that has taken the Filipino online community by storm. Claudine Ko, a Filipino singer and lifestyle vlogger, has deactivated her Instagram and YouTube accounts after facing intense backlash over her lavish lifestyle and her family's alleged business ties to major government infrastructure projects. What started as glamorous social media posts quickly turned into a national discussion about wealth, privilege, and accountability. Ang konteksto, kasagsagan noon ng galit ng publiko sa mga ghost flood control project. Tapos may private plane vlog. Claudine Ko, for those who may not be familiar, is the daughter of Christopher Ko, the co-founder of Hightone Construction and Development Corporation, and the niece of Elizalde Ko, the CEO of SunWest Group of Companies. These family connections became central to the controversy because both companies are linked to massive Department of Public Works and highways projects, particularly in flood control and infrastructure. Walang kaso si Claudine Ko at inosente ang sinuman hanggat walang hatol. Pero ang timing ng luxury vlog, sapat na para sa taumbayan. In-delete ang channel, pero ang tanong, hindi nabura. 4 na kwento, isang oral, mga matanong. Tapos na ang panahong walang resibo ang pagiging sikat online. Kamara, LTO, Facebook, o ang taumbayan mismo, may naniningil na. Ang tanong sa inyo, tama ba ang paniningil na ito? O sobra na? Sagot sa comments. Kung gusto mo ng totoong tanong-tanong at sagot na may ebidensya, isubscribe mo na ang Mark Tanong. Salamat mga matanong, kita tayo ulit. Yun lang muna, mag-isip-isip tayo at kita-kit sa susunod na tanong.